in the church. So para sa akin po, ang common problem ng mga leader sa loob ng iglesia ay yung unity. Isang malaking problema po yan, hindi lamang sa isang lokal, hindi lamang sa 2 lokal o 3 lokal, kung hindi sa halos pangkalahatan na lokal ay nakararanas po ng problema sa patungkol sa unity, sapagkat ang ating pong mga leaders ay may kanya-kanyang mga pag-iisip pa na sinusunod, may kanya-kanyang mga galing pa na sinusunod. Siguro kung matututunan po ng ating mga leaders na isang tabi ang kanilang social status, isang tabi ang kanilang kagalingan, isang tabi ang sarili nilang mga desires, at ang ituon nila ang kanilang pansin sa paglilingkod lamang sa ating Panginoon, ay magkakaroon po ng magandang resulta, na magkakaroon ng magandang ng unity, sapagkat ang paglilingkod po sa ating Panginoon ay hindi naman dahil sa kung ano ang meron tayo, hindi naman dahil sa kung ano ang kagalingan na meron tayo. Sa mga leaders nga, kung tutusin, dapat kung ikaw ay leader ng isang iglesia, ay nasa sayo ang pinakamalalim na pagpapakita ng halimbawa ng kababaan ng kalooban. So kung merong kababaan ng kalooban, ay siguradong magiging united ang bawat leaders ng ating mga iglesia. So isa pong problema talaga sa panahon ngayon ang unity sa loob po ng leadership ng mga different churches. At hindi lamang po sa ating grupo, kung hindi sa mga ibang denomination ay nararanasan din po ito. So isang malaking problema po talaga ang unity sa loob ng leadership. Si Mystery Unity, pagka po yung pagkakaisa ay nawala, doon tingin ko yun yung kadalasan na naobserbahan ko rin at naranasan ko rin. Pagka umiral yung tinatawag na pagmamataas at saka yung pagiging makasarili. Kasi pagka ang pagmamataas at pagiging makasarili, ang nagiging focus na ay kung ano yung gusto nating masunod, yung ating kagustuhan na ang dapat masunod, at hindi na kung ano yung kagustuhan ng Panginoon o ikabubuti ng marami. Lalo higit pagka mayroong mga project, mga activities o gawain sa loob ng church, doon pa lang sa meeting ay hindi na nagkakasundo, kakaroon na ng problema, at minsan ay nagkakaroon pa ng nagkakasigawan pa, o yung iba talaga nagkakaaway, nagkakapersonalan dahil nga sa kagustuhan nila na yung kanilang agenda o yung kanilang suggestion ang masunod, at ayaw nilang kumbaga ay ayaw nilang magparaya sa iba. So yun yung kadalasang nakita ko at naranasan ko, na pagka gusto mong ipilit na yung gusto mo na yun ang mangyari, yung iba naman na leaders mo ay ganun din, ay meron din silang ibang gusto at kayo ay nagpipilitan, doon na nasisira ang pagkakaisa at nawawala na talaga yung focus na dapat ay kung ano yung kalooban ng Panginoon at kung ano dapat yung makabubuti sa church. Yun yung dapat na masunod. Minsan napakasimple lang naman ng mga agenda. Halimbawa, yung pagpapagawa o disenyo ng church. Ayan. So, yung may mga pagkakataon na gusto ng isa ganito ang disenyo, yung gusto ng isa ay ganyan. So, minsan doon lang ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At yun nga, nawawala si Mystery Unity. At minsan ang pinag-uusapan lang din okay lang na nakamute naman ako. Yung date, kung ano yung activities. May mga ganun din mga pagkakataon na kung saan ay hindi na pagkakasunduan, bukod dun sa mga project date o minsan dun din sa budget, kung magkano ilalaan na budget, kung magkano yung ibibigay halimbawa sa mga activities. Minsan dun din nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaya nawawala si Mystery Unity. Pagka talaga umiral yung pagiging gusto mo yung masunod, doon na doon na nagkakaroon ng problema.
So yun yung aking mga naobserbahan at nakita sa mga nadisinuhan ko rin church, may mga ganun mga pagkakataon. Siguro isa lang sa isa dun sa mga naisip ko na possible na na-encounter namin. At actually, pa naman, kumbaga hindi naman siya yung parang direct talaga na na-experience kayo ng church. Pero possible na po pwedeng experience is yung yung tinatawag na yung balancing ng church and yung family life. Kasi syempre, alam naman natin na as a leader or sa congregation, isa yun sa mga binabantayan din natin. Kumbaga, kapag yung masyadong busy ng member sa church, ay minsan napapabayaan yung family, at minsan nagiging reason nila yung busy kasi sa church kaya hindi nakakapag-function na maigi sa loob ng family. So, yun, isa yun sa mga binabantayan namin na kumbaga hangga't maaari kailangan well-balanced siya, na may oras ka sa church at may oras ka din syempre dun sa family mo, kasi kailangan walang nagsasakripisyo, parehas kumbaga dapat parehas na naibibigay mo yung best dun sa dalawa na yon. So siguro hindi ito kumbaga hindi lang to pang GH church, siguro kumbaga parang in general siya, kasi yun yung nakikita ko. Pansin ko kasi bihira sa mga local churches natin na yung mga kapitbahay niya is member din ng church. Bihira yun, di ba? Kasi madalas ang mga member ng church yung sa ilang mga ikatlong kanto pa, apat na kanto pa. Pero bihira yung church na yung kapitbahay, yung tapat ng bahay-sambahan, kapatiran, yung nasa right side niya, kapatiran, left side, kapatiran, yung nasa likod, kapatiran. Napakabihira nun. So, isa sa mga nakikita ko na nagiging problem is yung testimony mismo nung church. Okay. Yun isa sa mga nakikita ko na nagiging problema, na hindi masyado maganda yung testimony ng church. Kumbaga, possible siguro yung iba, siguro pag yung every Sunday, siguro may mga kapitbahay tayo na nakangiti, pero baka hindi natin minsan nangingitian, yung mga simpleng ganung bagay. Pero yun, malaking impact nun, kasi syempre iniisip nila kung meron man dapat ngumiti ng napakaganda on that day, dahil Sunday yun, Christian syempre, yun, kumbaga yung mga ganung simpleng bagay. Tapos pangalawa, isa sa mga nakikita ko kasi, automatic yun na kapag church kasi, alam nila na na mag-extend sila ng love, ng tulong din kahit papano doon sa community. Kaya kami dito sa church sa Gordon Heights, naalala ko noong time na pandemic, nabigyan kami ng pagkakataon nun, bro, na mamigay kami ng bigas doon sa barangay mismo. Nagbigay ng ilang sacks, parang parang 10 sacks yata o 15 sacks of rice ang binigay ng church para makatulong doon sa mga kapitbahay natin or doon sa community mismo, na about doon nga, kasi nga 'di ba, syempre pahirapan yung pagbili ng bigas doon sa panahon nun. Yun yung isa. Tapos lately lang, last year lang, ginawa ng church yung medical and dental. So free yun, kumbaga kami, inopen namin yon, tapos may free ukay-ukay kami. Ayan, so nagdala rin yung yung mga kapatid natin ng mga damit nila na pwedeng ipamigay doon sa lahat ng mga naging part nung medical and dental. So yun, kumbaga hindi man siya direct, pero naniniwala kami na naramdaman ng community na na-extend namin yung love namin sa kanila. So yun yung isa sa mga nagawa namin as a church dito sa Gordon Heights. Ayan. Ang isa sa nakikita ko na matindi ay yung tinatawag po nating pride, no? Lalo na in terms of leadership. Minsan ho, pagka talagang ang mga leaders ay dinatapuan ng pride,
ay yun na nagiging dahilan para magkaroon ng tinatawag na singgalot o paghiwa-hiwalay sa loob ng iglesia at umahantong sa hindi pagkakaintindihan mo hanggang sa paghihiwalay. Kaya masyadong malaki ho ang damage na nagagawa po talaga ng pride, no ho? At hindi lang po yan, kundi mga miscommunication, yung mga disrespect, at pagkatapos po yung mga hindi pagbibigay ng protocol, lalo na sa leadership. At yan po yung mga nakikita nating problem sa loob ng iglesia. At ganun din yung tinatawag nating submission. Minsan ho, may mga kapatid na tingin sa sarili ay medyo mataas, may kakayahan, ay yun din ay nagiging dahilan para hindi magpa-submit, lalo na kapag ang namiminuno ay medyo mga bata at walang kakayahan sa buhay. Kaya talagang dumarating po talaga sa pagkakataon itong mga ganitong bagay. At ganun din, siyempre, yung mga faction, may kanya-kanyang grupo, may class A, class B, class C. Alam po ninyo, sa loob ng iglesia may mga ganun eh. May kanya-kanyang mga kaibigan. Hindi naman masamang magkaroon ng kaibigan, kaya lang may mga ganun talaga sa loob ng iglesia. Kaya pagka nagkaganon, kahit nasa loob ng iglesia, may kanya-kanya silang grupo na nangyayari. At yun ay nagiging sanhi din ng problema sa loob po ng iglesia. Kakulangan ng pananalapi ng iglesia, sometimes problem din yan. Kaya talagang dapat mahusay ang ating liderato pagdating po sa finances. Marami ho, no? Ilan lang po yan sa mga nakikita natin na problem na na-encounter po natin sa iba't ibang lokal, no? Na-encounter po ng mga leaders sa iba't ibang lokal na iglesia ng ating Panginoon. Magandang ito yung mapag-usapan kasi isa sa nakikita kong mga problema sa loob ng ating simbahan, yung tinatawag na lack of communication. Kaya nga napakahalaga na ang bawat leader nag-uusap kasi hindi naman natin malalaman kung ano ang laman ng kanilang kalooban kapag sila ay hindi nag-uusap. Hindi naman pwede tayong manghula. So kapag kulang yung communication, siyempre magiging malabo din yung roles and responsibilities. So isa din yun sa issue ng mga simbahan. Hindi maliwanag sa kanila kung ano yung talagang kanilang trabaho. At kung sakali naman na alam nila yung kanilang trabaho, ang problema, iba naman yung pinagagawa ng ibang mga tao, ng ibang mga leaders. So, yung supposed to be yung trabaho niya, hindi niya nagagampanan kasi meron sigurong iba pang pinagagawa. So, yung unclear roles and responsibility, minsan yun ang parang nagiging struggle pagdating sa mga leaders. Kasi parang yung isa, leader sa ganito, pero pinapakailaman yung ibang department. So talaga magkakaroon yun somehow ng konting hindi pagkakaunawaan ng mga leaders. And of course, yung issue din na ano ba yung priority natin? Yung bang music, yung bang pagpapaganda ng church, yung bang evangelism, and so on and so forth. So, Kuya Obes, sa totoo lang, kapag hindi natin talaga alam kung ano yung ating uunahin o priority, talaga magkakaroon ng conflict sa loob ng church. Hindi tayo magtataka, maraming mga churches ngayon, hindi na sila lumalago. Kasi mismo yung mga leaders ay nagiging stagnant. Kasi alam mo, Kuya Obed, ang resulta ng relasyon natin sa Diyos ay magiging magandang relasyon natin sa ating kapwa, especially sa ating kapwa mga manggagawa. So kung naniniwala, Christianity is all about relationship. So kapag hindi magandang relasyon ng kanyang kapwa sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa loob ng simbahan, lalong-lalo na kung ito yung mga leader, magkakaroon talaga ng problema pagdating sa loob ng simbahan. Pero kagaya nga lang sabi ko,
Kapag ang mga leader nagde-devotion, kapag ang mga leader Bible reading, ayan, nabibigyan ng diin yung pagkakaisa. Kasi if you are high in devotion, you will be low in emotion. Kasi alam mo naman, pag may conflict, masyadong mataas ang emosyon. Pero pag may conflict, pero mataas ang iyong devotion, mataas ang iyong prayer life, ang iyong Bible reading, ayan, yung struggle within doon sa loob ay malilesen. Kasi lagi kang babalik sa Bible kasi nga, nagbabasa ka and of course, nag-devotion ka. So yun ang nakikita ko. Kuya Obet, dapat talaga alam natin yung priority natin sa loob ng simbahan. So yung communication, yung role and responsibility, and of course, yung ating spiritual life. Common problem ng leaders sa isang church ay miscommunication or lack of communication. So, miscommunication results to misunderstanding o mga di pagkakaunawaan and conflict. Ang nangyayari, ang mga leaders ay nami-misinterpret yung information dahil nga hindi nag-uusap. Nang gayon, nagkakaroon ng disagreement and conflict sa mga bagay na kailangan nilang pag-usapan. Pag nagkaroon ng lack of communication, nangyari din, nare-reduce din yung productivity or sa church, hindi kumikilos yung ministry. Walang clarity dun sa direction na manggagaling dapat sa mga leaders. And so, ang nangyayari, nadidelay yung mga programa, yung mga pagpaplano, at kung paano i-implement ang mga ito. Dahil nga sa di pagkakaunawaan. And ang isa pa, kapag may lack of communication, ang nangyayari sa dahil meron ng conflict, disagreements, nagkakaroon na ngayon ng damaged relationships. So, between leaders and kasama rin ang kanilang mga miyembro sa organization, nadadamage yung relationship nila. Minsan hindi na sila hindi na maayos yung kanilang pag-uusap, hindi na nagiging nagpapansinan, nakakalimutan na nilang ipanalangin ng isa't isa, nakakalimutan na nilang ang purpose ng kanilang pagiging leader ay para maging lingkod ng Panginoon. Balancing ministry and personal life because they also juggle church responsibilities alongside with their family, work, and yung personal time nila. It can be overwhelming, and sometimes family relationships may be unintentionally neglected. And alam naman natin these days, no, minsan busy tayo sa church, pero nalilimutan natin yung ating mga pamilya. So, pangalawa dito siguro yung resistance to change. Lalo na kung may mga ini-introduce yung mga church leaders na mga pagbabago sa iglesia. Siyempre, definitely, ang unang makakaharap natin dyan, yung mga long-time members or traditionalist. Or at times, may mga new young generation na leaders who are also introducing change. Pero, itong namang resistance ay nanggagaling sa mga older leaders. No? So, yeah. And the third one probably is the moral and ethical challenges. Leaders, they've also faced temptations and moral struggles. And failure in this area can cause significant harm to the church. Siyempre, tao lang din sila. Busy sila, pangalaga ng flock. But also, they fail to take care of themselves spiritually also. No? They need feeding. They also need to be taken care of. Kaya dapat maging watchful din. Lalo na ang mata ng kaaway ay nakafocus sa kanila. Kasi syempre sila yung mga pag yan bumagsak, definitely mas matutuwa ang kaaway kasi mas maraming madi-discourage, yung matitisod. So, I think that's all I can share.